Tama na yan. Tulog na. Nung oras no. Galing palengke si Dondon. Pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Imbis na gumimik tulad ng ibang mga kaedad niya, pinili ni Dondon na umuwi sa bahay. Nagpabili lang siya ng isang bote ng beer at doon na lang siya sa bahay nag-relax kasama ang pamilya. Walang kaalam-alam si Dondon na yun na ang huling gabing makakasama niya ang kanyang pamilya. Kaya nga kami, may tumulak ng ito namin. Masok itong si kaibigan ng kapatid ko, Jeffrey at si Roger. Kilala ko sila dahil kaibigan sila ng kapatid ko. Pero hindi ko sila kaklose. Napalabas ko sila. Ayaw nila lumabas. Yun pala, may kasunod na palang barangay tsaka pulis. Mahabol pala sila. Lumabas na kayo! Nagpupula-pugla kayo dito eh! Ala! Dito siya! Sir, ako kasama yung mga yan, sir! Sir, wala ako kasalanan, sir! Yun pala, pati ako din ako. Sir, hindi po kasama! Kung sabihin nila yung bakit ako ng pulis, sir! Sinabi ko sa kapatid ko na huwag nyo nasasabihin na mamagalap pa na sinama ko ng mga pulis tsaka barangay. Mamag-alala lang yun. Ano ba ginawa niyo mga tol? Bigla kayong pumasok sa bahay namin. Nagkamay patuloy ako. Sensya ka na, tol. Nagawa kami katakantaduan. Hindi namin alam kung saan magtatago eh. Kaya pumasok kami sa inyo. Pagkamala ka lang sa Reggie. Reggie! Ba't pa kasi kami hinahabol, tol eh? Umiwalay siya sa amin. At doon palang nalaman ni Dondon kung bakit siya inaresto. Kasama nina Jeffrey at Roger. Inaresto sila sa salang rape. Sir, parang awa niyo na hindi po ako kasama ng mga tol. Mahimik ka nga! Huwag ka ng palsot! Well, sa sobrang galit ko sa dalawa, nasukto ko yung dalawa. Walang yaan nga kayo. Hindi ba alam, nag-aaral ko pa yung dalawa kapatid. Nakinaala sa akin. Kamalan, hindi pinakinggan, inaresto. Napakalalim na hugot para sa isang inosenteng tulad ni Dondon. Hindi niya ito magawang gawin. Nung ay nakawa sa nanay ko, bakit ako parang tinamay niyo? Yung ganun. Minsan nagpasensya sa akin. Buwasan, tapos kami imbestigahan. Nung pinapirma namin, inquest na pala yun. Pero hindi pa namin inquest. Binalik kami sa kulungan ng barangay. Yun niya sinabi sa amin dalawa na may ginawas na pangangalay kay. Kinuwento niya lahat sa akin. Ayon kay Dondon, ang St. Mary's ay isang parang depressed area malayo sa kung saan siya nakatira. Doon raw nang galing ang biktimang si Rina, di niya tunay na pangalan, at ang mga kaibigan niya. Napadaan ng mga ito sa tinatawag na jampungan kung saan umiinom noon ang mga minor de edad na suspect na sina Jeffrey, Roger, Reggie at ang iba pang kasama nila. Rina, umayos ka naman! Ayusin mo yung Mga be! Tagay naman kayo! Rina, tama na. Lasing na to. Pinaro dumating to sila Rina. Kasama yung mga barkada niyang babae. Oh, sak na si Rina! Oo nga eh. Ihatid pa namin sa St. Mary's. Pwede ba kayo na ba maghatid? Ngayon, itong kaibigan ni Rina, nakasiyo raw kay Jeffrey na ihatid daw itong si Rina sa bahay nila. Sabi rin ni Jeffrey, o sige, kami na bahala rito. Kami na bahala dyan. Ingatan niyo to ah! Pero may iba palang binabalak ang mga magkakaibigan sa walang malay na dalaga. Imbis na inihatid ito sa St. Mary's gaya ng sinabi nila, lilihis sila at dadalhin sa isang damuhang lugar sa Tierra Hermosa. At doon na siya, walang awang pinagsabitan. Ang mawag daw si Reggie at si Roger. Ang una raw si Jeffrey. Di ba daw nila? Natakpad daw nila sa bibig. Hanggang sa kanya, ginawa raw nila yung pangahalay. Pagkatapos naman ni Jeffrey, si Roger naman. Pagkatapos naman ni Roger, Reggie naman. Nakarinig na sila ng countdown. Wala sila. Yung opera ng barangay. Nagawang pero malayo sa kanila.